Janine Gutierrez naghihiganti kay Paolo Avellino. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Pinag-uusapan ang di umano'y hiwalayan ni Paolo Avellino at Janine Gutierrez sa latest chika ng showbiz update ni Ogie Diaz at Loy Villarama. Malabo na raw talagang magkabalikan ang dalawa na ikinalulungkot naman ng Paunin fans. Sa latest chika ng showbiz update ni Ogie Diaz at Loy Villarama, malabo na raw talaga. Say naman ni Mama Ogs, tinanong umano ni Janine si Paolo tungkol sa plano nito sa kanilang relasyon. Wala raw namang konkretong plano ang aktor sa kasalukuyan dahil gusto muna niyang magkakagraduate ng college ang kanyang anak. From sources daw ay na-slide si Janine, kaya naman break na naman umano sila ng aktor. Pagbabahagi pa ng talent manager turned vlogger kung kapansin-pansin daw na panay na pagpapasexy ni Janine sa kanyang Instagram post. Ito raw ay naiintindihan niya. Ito raw yung tinatawag na umano'y body revenge. Ginagawa raw naman ito ng mga artista na nakaranas ng breakup tulad na lang ni Catherine Bernardo at Sara Labati. Panay ang pagpapaganda o pa-sexy ang pig after controversial split with their partner para ipakitang hindi umano sila apektado ng kanilang mga pinagdadaanan. Sa kaso raw ni Janine, naghihiganti umano ito kay Paolo. How true na pinamumukha niyang sinayang siya ng aktor. Pinaparealize ba niya sa dating screen partner na is not the only fish in the ocean? Pinusuan naman ng mga netizens ang kanyang latest pabikini post sa kanyang IG. Ito ang kanilang mga komento. Maghahanap ka ng hindi artista yung mahal ka, yung deserve much better. Kaya ka ipagsigawan sa buong mundo. Hindi takot masira ang career over love. Ikaw pa rin winner. Damn, you are so gorgeous, super ganda at super sexy, and super bait. You deserve someone better. Yung ka-level mo sa lahat ng aspeto. Hindi tulad ni Paolo Avellino. Ika pa ng mga fans ni Janine Gutierrez. Andrea Brillantes, papansin kay Kim So-yoon. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Viral ang kumakalat na photo ni Andrea Brillantes sa ginawang fan-meet ng South Korean heartthrob na si Kim So-yoon kamakilat. Nakatanggap naman ng batikos ang high street star. Hirit ng TVters, nag-allow wedding outfit daw ang actress para makuha ang atensyon ni Kim. Ito ang ilang say ng mga katikatira. Papansin namang mabuti si Te. Kanya-kanyang gimmick lang yarn para mapansin. Kaloka, may pela sa likod. Pumila ka girl, wag kang sumingit. Nakawiksena ang drama ni ate. At sa kabilang banda naman, Vice iniyakan proposal ni Ryan Bang. Masayang masaya rin ang buong It's Showtime family sa engagement ni Ryan Bang sa non-showbiz girlfriend nitong si Paula Wuyo na naganap last Friday night. Si Paula mismo ang nag-anunsyo ng engagement nila ni Ryan sa Instagram. Kaya naman sa episode ng It's Showtime ay napakasaya ng atmosphere at pinati nilang lahat si Ryan. I am so proud of you because na-witness ko the man that you have become. Alam mo yon kung paano ka prepare ni Lord for this journey, diba? Because you are such an obedient son. Napakabuti mong tao. Napakabuti ng puso mo. That's why biness ka ni Lord ng isang babae na napakabuti rin, napakaganda at napakabait na makakasama mo forever. So God bless you both. We love you, Ryan, sabi pa ni Ami Perez. Naging emotional naman si Vice Ganda at talagang super cry siya kahapon po lang bago siya nagpunta doon. Super hagugulan na kaming dalawa, kwento pa ni Vice. Lumapit si Ryan sa kanya at nagyakap sila. Iyak ng iyak si Vice, pati na rin si Ryan habang nagyayakap sila ng matagal. Sabi ni Ryan, nang nagya si Paula sa akin, tinawagan ko agad si Mami. Nag-FaceTime kami, iyakan kami. Kwento naman ni Vice, sobrang na-touch daw siya na sa kanya unang-unang ipaalam ni Ryan ang proposal na gagawin niya. Sabi niya, wala akong ibang pinagsabihan. Kahit nanay at tatay ko, sa'yo ako nagpaalam. Emotional na sabi ni Mimi Vice, gusto ko ikaw ang unang nakaalam. Sabi naman ni Ryan,
Ano kaya kung hindi kita payagan? Anong nangyari kaya sa iyo kagabi? Saad pa ng Unkabogable Star. Wala akong kabaka-baka. Alam ko namang mag-yes si Paula. Walang tatanggi kay Ryan. Dahil hindi ka tanggi-tanggi. Wala akong nakikitang katanggi-tanggi sa iyo. Napakaganda mong tao. Maswerte kayong dalawa ni Paula sa isa't isa. They said. Nagpasalamat naman si Ryan kay Vice na pinayagan niya itong mag-propose sa JF. Tungkol naman sa kanyang proposal, kinento ni Ryan na nagpunta raw siya sa magulang ni Paula para hingin ang kamay ni Paula. Gusto kong magpasalamat sa magulang niya. Pumunta ako sa bahay nila. Nag-yes po sila sa akin. Say pa ni Ryan, mensahe niya sa fiancé. Gusto ko ring magpasalamat kay Paula. Nag-yes po siya sa akin. I will make you the happiest girl in the world. Nang tanongin kung sa Pilipinas pa o sa South Korea ang kasal, sabi ni Ryan, syempre, dito sa Pilipinas. At sa kabilang balita naman, Bea Boris dismayado, hininga ng paggawa ng bahay. Hindi mapigilan ng actress na si Bea Boris ang madismaya sa nabasa niyang message request sa kanya ng isang netizens sa kanyang Instagram story ay binahagi ng dalaga ang screenshot ng ipinandalang mensahe sa kanya ng hindi ipinakilalang netizens. Base sa mensahe ng netizens kay Bea, humingi ito ng pera para matulungan silang magpagawa ng bahay kapalit ng mga likes sa kanyang mga post. How many likes po yung gusto nyo para matulungan niyo po akong makapagpatayo ng sariling bahay para po sa mga magulang ko po? Saan ng netizens? Nabanggit rin ng netizens kay Bea na siya ay 14 na taong gulang pa lamang. 14 years old pa lang po kasi ako. Nakikitara lang po kasi kami, bali 2 pamilya po kami. Sa isang bahay kasama po kapatid ni mama. Baka naman po makahingi ng kahit konti pang paggawa lang po ng bahay. Nakakahiya po sa inyo dahil di niyo naman po ako kamag-anak or kadugo. Kahit unti lang po para po makabili lang ng materials po. May kulang pa po kasi sa lupa. Hirit pa ng netizens. Agad nga itong ibinahagi ng dalaga sa kanyang Instagram followers at inahayag ang pagiging dismayado nito sa pagpapadala ng mensahe sa kanya. Grabe, kahit panggawa ng house inilimos niyo na I can't. Getting out of hand. Lahat pa ni Bea. Muling naglabas ng sama ng loob sa Facebook ang dalaga hinggil sa issue. Posted this on my IG last night. So there's the TikTok trend that's been going around and I already choose a winner. But I've still been getting so much DMS and I think ito na ata yung pinakamalala. Grabe. Ako, I try to help as much as I can. Pero wag po sana tayong maging abusado. Nakakasad lang na ganito ang mindset ng iba. Manlimos, si Bea. Dagdag pa niya, hay nako,